Isang hindi inaasahang pangyayari na naman ang naganap sa dumadalig tantangan, kung saan mayroong isang lalaki ang nagmaneho ng motorsiklo at sumalpok ito sa malaking nakaparadang truck. Ang kanyang asawa at 4 na buwang anak ay nauna na doon sa Matalang, kung saan roon ang kanyang mga kamag-anak at magkakaroon doon ng isang birthday celebration. Kaya ang kanyang mag-ina at ang 4 months na anak ay nauna na doon sa Matalang. Siya ay nagtatrabaho sa isang mall sa Coronadal, kung saan pagdating ng kanyang day off ay madali-dali itong bumiyahe papunta sa Matalang. At sa hindi inaasahan, alas 5 ng umaga, nung siya ay nag-overtake at nag-change lane, sa hindi inaasahan, meron palang malaking truck na nakaparada doon sa kalsada, at ito ang sanhi ng pagsalpok niya doon, at ito ang nagwakas sa kanyang buhay. May mga bagay dito sa mundo na hindi kayang ipaliwanag. Mga espiritong gumagala, mga espiritong nakukulong, humihingi ng tulong at nagsusumamo dahil sa demonyo. Kaya andito tayo para kausapin sila, para gabayan sila papunta sa paraiso. Kaya samahan niyo ako para tuklasin natin ang mundo ng mga spirito. Na ako diri good diri sa ginalingkuran ako, nakatubang ko sa highway, pangapi. Nya pagkuan kay katong traka nga nabanggaan niya na ay nagasunod nga prime mover niya adto. Nya naglakaw katong prime mover musulod sa Bayutik. Nya katong nakamotor siguro abi niya wala na ginasundan. Nya nag-overtake siya gulpe. Pasulod. Nya pagkalagpok ana, disgrasya na, nakita na ako nga katong iyang helmet, abi na ako gani ulo niya katong ligid sa highway, helmet di ay. Nya dagan mi sa kwan kay tuluman mi nang naadire kay pangapi. Kita na mo nga wala na tumba ng tao. Mo lang tong pagkakita na mo nya pag kwan dugay pa nag-abot ang kwan ang nagresponde mga alas 5:30 na siguro, alas 5 ang kulbaan ako eh. Sobrang kulbaan na mo. Kay katong kauban gani na ako nga pagkakita, dili na nagdool dito sa tao. Balik na siya pungko dire. Nya katong driver sa truck nga nabanggaan, katong nabanggaan sa iyang lubot, wala pa siya kaba. Patsya gyato ako pa nagi kuan sa iya sa iyang transit nga ingon ako, that's ang imong salakyan nakabanggaan sa tama lang nag-alarm katong akong kuan cellphone nga loader nga alas 5. Pagkakuan mo ako to lagapok dahil sa piyado man daw to sa kuan sa is commercial katong na disgrasya. Katong na disgrasya nya madto daw dito sa kuan Carmen, murag Carmen man to. Na man daw dito ang iyang pamilya. Iyang anak 5 months pa lang. Ay. Katong kuan siguro gadali-dali kay ingon sa katong iyang kuan sa ginaborden nga niya dito sa Marbel, may birthday daw dito ba siguro dali-dali sa madto dito sa iyang kuan.
Pero ang iyang anak to dito or Na dito kauban ng iyang kwan misis daw dito sa. Murag nag-una lang sila Oh, or nauna daw nauna sila lang? dito. kay tungod sa birthday. Oo. Yeah, Nagulat siya. daw sila dito. Murag mo apas na lang lugar. Oo. Mapas na daw dito sa. Taga Jinsan to sila, binakong Coronadal. Corona dahil diri lang siya gatrabaho niya, nag-board lang sila sa kwan. Oo. Oo, ga-board lang siya. Luoy lang ba kay first time niya siguro maging papa, tapos 4 months old pa lang ang baby niya, nadula na siya. Excited guro siya makaulit. Tapos aran na disgrasya kung hindi halong na. Disgrasya gid hindi tabalan ng kinabuhi. Kalunos-lunos po ang nangyari at kaawa-awa ang nangyari sa isang lalaki. Dito banda naka-park yung yung malaking truck na nasa picture at doon galing. So makikita mga idol, sobrang dami na. Kung alam natin, kung kayo ay matagal ng taga-subaybay sa ating channel, Kuya Red Goes Adventures, sobrang dami na po ang disgrasya nangyari dito. Kahit dahil sa sobrang diretso ng daan, kaya normal lang na yung mga sasakyan dito ay sobrang bilis talaga magpatakbo. At kahit merong speed limit dito na 50, merong 40, hindi pa rin naiiwasan. Kahit titingnan mo yung mga takbo nila, hindi ganun kabilis ang 40 km per hour, mas mahina pa po dyan. Kaya lang sa sobrang diretso, hindi natin naiiwasan yung mga pangyayari na pwedeng ikakikitil ng buhay natin. So dito nangyari yung isang disgrasya ng alas 5 ng umaga at dito tumama, merong nakaparada dyan na isang truck. Okay, so yun po ang dahilan kung bakit na disgrasya siya. So mga idol, babalikan natin ito mamayang gabi at titingnan natin kasi sabi ng mga eksperto, yung mga tao daw na may mga biglaang pagkakadisgrasya, kadalasan or karamihan sa kanila ang naging resulta ay naging earthbound spirits dahil sa hindi pa nila tanggap yung pagkamatay nila. So sobrang nakakaawa yung nangyari sa isang father, isang ordinaryong tao na gustong pumunta sa isang lugar kung saan nauna na yung asawa niya at maliit na baby. Siguro nagmamadali siya dahil miss na niya ito kasi sabi sa mga panayam parang merong birthday daw na mangyayari doon sa Matalam, kaya papunta siya doon. Nauna na yung mag-ina niya, yung asawa niya pati yung anak. Kaya lang dito kasi siya nagtatrabaho sa Coronadal. Siguro mabilis yung takbo niya kasi nagmamadali siya, miss na niya yung pamilya niya. So kaya nangyari yung hindi inaasahang disgrasya. So kita-kita tayo mamaya at titingnan natin kung nandito pa yung kaluluwa. At kung siya man ay nakakulong na kaluluwa, baka pwede natin siya matulungan na makatawid sa kabila. Wabi na mga idol. So andito na tayo ngayon sa location. At magbabaka sakali tayo gamit ng ating equipment. Magbabaka sakali tayo na yung kaluluwa niya ay namamalagi pa rito. Yan. So ito yung kabahabaan ng daan paggabi mga idol. So napapansin natin may isang truck dyan. Focus ko lang. Yan. So meron ng truck na nakapark dyan. Okay, so sana marinig to ng government ng Tangtangan na ang isang request nila dito is ito kasi merong isang merong isang company dito, parang bodega siya
Hindi ko lang pwedeng sabihin yung pangalan, pero sa lahat sa mga tangtangan government, ang reason daw ng pagkakadisgrasya, yung mga sasakyan, pagdating ng madaling araw, ay nakahilera dito. Yan. So, okay lang sana mga idol kung nakaparking yung mga sasakyan dito sa labas ng lane. Di ba? Ang problema, yung mga sasakyan dito sa loob ng lane nakahilera. Yan. So, ito yung isang request ng mga taga rito na sana man lang hindi na mag-park yung mga truck dito at kung pwede man lang maghanap ng ibang lugar kung saan na hindi nasa loob lang lane or baka pwedeng papasukin na dyan kung saan meron silang i-deliver dyan sa loob. Kasi sabi nga ng mga nakapanayam ko dito, hindi daw pinapayagan mo nang pumasok sa loob hanggat parang wala pang go signal galing sa security guard. So ang nangyayari, kaya dito sila nagtambak, lalong-lalo na sa madaling araw, pag madaling araw, diyan sila nakatambak. So ang nangyayari, maraming aksidente na sabi nila ng mga nakapanayam ko na ang dahilan is yung mga truck na nakaparada dito. Yan. So, kaya ito, kaya kawawa talaga yung isang father, no? Na magi-start pa sana. Ready ko lang yung equipment natin. Taas, oh. Ang tawag dito ay ghost tube. Yan. So etong green, ni-measure niya yung tinatawag na electromagnetic field, no? Parang parang magnet lang, field ng magnet. Kasi sabi ng mga eksperto, pag yung kaluluwa gustong yung spirit or kaluluwa gustong magparamdam, humihila ng energy yan sa mga device natin, sa flashlight natin, sa camera natin, kaya mabilis mag-lowbat minsan sa katawan natin. Pag nabuo na nila yung energy, kailangan kasi nila yun para sila ay magpaparamdam, 'di ba? Magpapakita kung masyadong malaki na talaga yung force na yung energy na naipon nila. So habang ginagawa nila yun, nakakabuo sila ng electromagnetic field. Ito yung nami-measure nitong green na to. So ibig sabihin, pag yan naakyat, merong kaluluwa na palapit sa atin. Okay? Yan, yung sabi ng iba, ito dahil daw metal yung metal daw yung flashlight ko. Kahit ilapit natin yung flashlight dyan mga idol, hindi yan. Pero pag magnet yung ilapit mo dito, akyat yan. Kasi nga, magnetic field nga yun eh. Okay? Yan. So, pansinin nyo itong bakal. 'Di ba? Oh. Yan. Merong konti. Kasi yung metal, may possible na may magnet yan eh. Pero konting portion lang. Pero dito nagre-react siya. O ayan So medyo lalayo tayo konti dyan. Kasi merong portion ng magnet dyan. Pero dito mga idol sa flashlight ko, this is a certain metal na wala talang kamagnet-magnet na kasama. Kaya ito, hindi siya gumagalaw, no? Sabi nila baka dyan sa flashlight mo. Yan. So yun mga idol, no? So dito tayo magbe-base ngayon. Kung merong mga kaluluwa, huwag tayong lumapit dyan, ha? Dito tayo. Ayan, Ayan, so nagsindi tayo ng kandila dyan, mga idol. Ayan, so etong lugar na to. Wow, ang taas. Sabi niya, nandito ako. Ayan, wow, lakas Nakakatawa ka, sabi niya. Nakakatawa ka. Sino ba yung kausap ko ngayon? Walang nakakaintindi. Ayan tumataas Ikaw ba'y Diablo? Ikaw ba'y masamang spirito? Ikaw ba'y kumukulong sa mga kaluluwa dito? Yun naman yung ginagawa mo, di ba? Kinukulong mo yung mga kaluluwa. Wow! Taas Yan. Sige, magsalita ka lang.
Mag-usap tayo. Tinatawagan ko yung kaluluwa na binawian ng buhay dito. Ernesto. Sabi niya Ernesto. Mga idol, pasensya na pero hindi natin pwedeng banggitin yung pangalan, ha? Para sa privacy ng pamilya. Sana maintindihan nyo ako, ha? Yan. Ernesto. Wow, ang taas, oh. Grabe. Mga idol, walang ka-metal dito, ha. Gusto ko ipakita sa inyo. Walang metal dito. Yan, so ito masyadong malayo to. Para magkaroon ng try nating ilapit. Oh. Dito. Merong magnetic to, pero masyadong malayo tayo. Tingnan mo, wala na, ha. So ibig sabihin, medyo tama na yung distance natin. Nakakainis ka. Bakit ako nakakainis? Ikaw ba'y kaluluwa na nangangailangan ng tulong? Sabi niya, sige po, magsalita ka lang para pagsama-samahin ko yung mga words na binibitawan mo. Sige po. Sa lahat ng presensya ng kaluluwa na nandito ngayon, kayo man ay nakakulong o hindi, pwede ba kayong lumapit sa akin? Yan mga idol, malayo tayo dun sa metal, ha. Dito tayo sa side. Pwede ba kayong magparamdam sa akin? Suhol. Yan, suhol? Suhol. Wow, ang taas, oh. Oh, steady lang tayo dito, ha. Oh. Pwede mo bang hawakan ulit? Yan, oh, umakyat. Yan. Huwag kang umiwas. Alam ko nandito ka. Yan. Kung yung nagpaparamdam sa akin ngayon, kung ikaw yung kaluluwa na bago lang na disgrasya dito, pwede mo bang paakyatin? Pwede mo bang paakyatin yung hawak-hawak ko? Steady lang tayo mga idol. Pwede mo bang hawakan to? Sige po. Kumusta ka? Okay lang ako. Ikaw, kumusta ka na? Anong pangalan mo? Sige po, huwag kayong matakot sa amin. Yan, nandyan sila mga idol. Sila Sir Jolly nandyan, pati sa tindahan nila may mga tao pa. Pero tayo yung nandito sa Wow, ayan, oh. Wow. Parang may nakita ako nakaitim dito, promise. May nakaitim dyan. Meron ako nakitang nakaitim sa kalsada. In the name of Jesus Christ. Sino yon? Sabihin nyo. Sabihin nyo kung sino yon. Sige po, magsalita kayo. Promise mga idol, may nakaitim dyan nakita ko. Yan, aakyat na naman. Mahina ako, sabi niya. Kumuha ka ng lakas sa akin. Pero kung ikaw ay demonyo, hindi kita pinapayagan. Pero kung ikaw man ay kaluluwa, wow! Yan, o. Sige po, magsalita kayo. Ang dahilan kung bakit ako nandito ay nagbabaka sakali ako na merong mga kaluluwa na nakakulong dito na pwedeng matulungan. Yan. Magsalita kayo para alam ko. Kailangan nyo ba ng tulong?
Sige po. Lapit kayo sa akin, mag-usap tayo. Ito ang aking lugar. Ito ang aking lugar. Matagal ka na ba dito? Anong ibig sabihin mong ito ang aking lugar? Dito ka ba nakatira? Wow, aso. Yung mga idol, so sobrang dami pa rin. Ang speed limit po dito is 50 km per hour. Pero yung nakikita ko mga takbo, hindi 50 km yan. Yan. So ito kasi ang lugar ng Tantangan. 50 km, may part na 40 km. Pero ano pa rin, wala. Lumabas ka. Ano, lumabas ka? Anong ibig sabihin yung lumabas ka? Nakikipag-usap ka ba ngayon sa kaluluwa na kagaya mo? Anong ibig sabihin mong lumabas ka? Sige po, mag-usap tayo. Yan mga idol, so yung pangyayari dito, ang disgrasya. Meron daw palang magaganap na birthday doon sa Matalam. Okay? Sabi niya, hindi ako makapagsalita. Sabi niya, hindi ako makapagsalita. Okay lang yan, kahit hindi ka pwedeng makapagsalita, pumili ka lang. Hindi mo na kailangan na mag-ipon ng maraming lakas para ikaw ay makapagsalita. Kasi hindi rin naman kita maririnig kasi maingay dito. So ang gagawin mo, pumili ka na lang. Pumili ka na lang ng mga salita para hindi ka mahirapan. Meron bang kumukulong sa inyo dito? Salita ka lang ha. So ang mangyari pala mga idol, dun sa Matalam, malapit sa ano yun, malapit sa dun pala sa Matalam mga idol, merong magaganap na birthday doon. So nandun kasi yung mga kamag-anak nila. Pero sila, dito sila sa Coronadal naka-stay dahil sa trabaho ng lalaki. So yung babae, nabalitaan ko, dyan din nagtatrabaho. So nandyan yung boarding house nila. At meron silang anak na wala pang 1 taon. Okay? So yung nanay, pati yung anak, nauna na doon. Tapos susunod na lang yung tatay. So kaya siguro day off na yun. Kaya bumiyahe siya ng alas 5 ng madaling araw. Eh yun yung nangyari doon. Dahil sa merong nakabalandra dito. Dahil sa merong nakabalanda na truck dito. Nasa loob pa ng lane yung truck. Okay lang sana kung nasa labas ng lane. Nasa loob kasi ng lane nakabalandra. Eh ang nangyari is bigla siyang nag-overtake daw. Okay, pag overtake niya, ganyan, sumalpok siya dito sa truck. Yan, so yun nangyari. At kung wala lang sana yung truck dito nakaharang, hindi sana nangyari yung aksidente. Okay? So sana marinig ito ng ng Tantangan, Municipality of Tantangan, na itong isang company dito, ito gate number 2 nila eh. Gate number 1 doon, sobrang liwanag. Dito sa gate number 2, napakadilim. Isa lang yung, basta sobrang dilim dito, no? So, sana ma-actionan po ito kasi hiningi po ng mga residente dito na papasukin na lang yung mga truck. Total, yun din naman yung dahilan kung bakit nandito sila kasi meron ata silang i-deliver dyan sa loob. Ito ang gusto natin. Ito ang gusto natin. Siguro nag-uusap-usap yung mga kaluluwa. Uy, kaso, ano yung gusto ninyo? Ano yung gusto ninyo? Sige. Ito na yung oras para mag-usap tayo. Ito na yung pagkakataon. Sige po. Ano yung gusto ninyo? Yan. Pwede nyo ba akong tulungan na malaman ko kung yung kaluluwa
ng lalaki na naaksidente dito, nandito pa rin ba siya? Bumibisita or nakukulong? Yan, every time sinabi ko mga idol, nag-spike siya. Hindi ko alis ha, steady lang tayo ha. Yung kaluluwa ng lalaki na nadisgrasya dito, andito pa rin ba siya? Kung oo, pwede nyo bang hawakan yung nasa harap ko, yung cellphone ko? Sige po, hawakan ninyo. Gamit kayo ng lakas ko. Hanapin natin mga idol, dito bandaw. Anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Okay? Sabi niya, anong gagawin ko? Ang tanong ko sa'yo, ikaw ba ang espiritu or kaluluwa nung bagong namatay lang na bumangga dito? Sige po, pwede mo bang sagutin yung tanong ko? Hanap ka lang, wow, ayan o. Ayan o. Hindi yan yung flashlight ko ha. Sige po. Parang may putik na dyan eh. Mapunta tayo banda dito. Oops. Ayan, kailangan pumunta dyan. Putik na dun. Malambot yung lupa. Sige po, sagutin niyo yung tanong ko. Ang tanong ko is, ikaw ba, kausap ko ngayon, ikaw ba ikaluluwa nung bagong namatay lang dito? Pakisagot po. Oops. Whoop, whoop. Ang tanong, ikaw ba'y kaluluwa na nakakulong? Hayaan mo akong ipakita sa iyo. Hayaan mo akong ipakita sa iyo. Gusto mo bang magpakita sa akin? Ikaw ba yung nakita ko kanina na nakaitim, na kulay itim sa daan? Yan. Sige po. Ikaw ba yung kulay itim na nakita ko kanina sa daan? Gusto kong pumunta. Gusto kong pumunta. Yan. Saan mo gustong pumunta? Siguro mga idol, ngayon ko lang naisip, yung ibig sabihin niyang gusto kong pumunta. Siguro kasi gusto niyang pumunta doon sa birthday, di ba? At hindi natin alam, baka mamaya na na siya dito, na natili na siya dito sa lugar. Yun yung sinasabi niyang gusto kong pumunta. So baka ibig sabihin niya, gusto kong pumunta sa pamilya ko, sa asawa ko, sa anak ko. Ganun siguro, baka siya ito. Mga idol, more than, in-update nila to, more than 1,000 words na tong nandito eh. So, syempre, hindi ganun kabilis maghanap ng words na gusto mo. Kahit mga kaluluwa yan, di ba? Nahirapan silang Pero kung saan yung pinaka-closer, halimbawa, yung sinabi niya, gusto kong pumunta. Gusto mong pumunta saan? Gusto mo bang makatawid? Gusto mo bang makatawid sa paraiso? Saan mo gustong pumunta? Sa bahay nyo, sa pamilya mo? Sige po, pumili ka ng mga salita. Yan o. Nakakatawa. Yan, nakakatawa. Andito ako, pumunta ako. Seryoso ako, gusto akong makatulong sa inyo. Sino yung nagsasabing nakakatawa?
Yung demonyo ba? Cruz sacraset mihi lux. Non draco set mihi dux. Badi retro satana nung quam suari mihi vana. Sunt malaquei libas epse venina. Bebas. Ilan yung nakakulong dito? Mga idol, gamitin natin yung isang apps natin ha. Itong Spirit Talker, galing din to ng US. Yan. So, yung kaluluwa, dating tao kasi yan, meron yung halimbawa ganun, na magpili ng words na minsan parang wala silang gana, ganun. Pero tingnan natin itong Spirit Talker na to, kung mas mapapadali sa kanila. Yan. Sige po, eto, pumili kayo ng salita dito. I know you. I know you. Yung English kasi mas mas madali mas direct to the point. Wala nang tayo mga Pilipino kasi ang daming pasikot-sikot yung mga salita natin eh. Yan. So sa English medyo mas madali. Wow. Wow, sabi niya. Inunahan niya ako. Ako yung nagsasabi niya, wow. Yan, sige wow, mag-usap tayo. Sige po. Pili lang kayo ng mga salita, ha? Yan mga idol, kaya yung advice ko sa inyo. Ito namang na to, itong nadisgrasya dito. Based on the investigation, hindi siya nakainom. So, ang nangyari lang is nag-overtake lang talaga siya at hindi niya inaasahan na meron palang nakaparada dito na sasakyan alas 5. Okay? Pero ang payo ko sa inyo, please lang, pag kayo magmaneho, huwag kayong uminom. Okay? So, pag meron pang ng alak, epekto ng alak dyan sa utak ninyo, maaaring magpahinga muna kayo, no? Palipasin nyo muna ilang oras. Pag sa tingin nyo na wala na talaga, wala na yung tama ng alak, then tsaka kayo mag-ano. Sobrang bilis ng takbo. Sa mga 120 yun mga idol, no? So, imagine mo, ganun kabilis. Tapos, bigla na lang motor na, di ba? Nalasing yung nagmaneho, tas nahagip. Hear us whisper. Hear us whisper, sabi niya. Hindi ko kayo maririnig kasi sobrang ingay dito. Sobrang ingay dito. So, ang talong ko lang is, ilan kayo na nakakulong dito? Sige po, ilan? Meron ba nakakulong dito? Kung meron man nakakulong dito, ilan? Pwede ba kayong magpakita sa akin? Sige po. Kahit yung saglit lang, kahit kislap lang. Kuha kayo ng energy sa akin, ha? Yan, mga idol, i-comment nyo kung meron kayo napansin, ha? Yan. Tsaka meron tayong dun eh. Meron tayong night vision camera dun sa unahan. Parang hirap sila dito, mga idol, no? So, ibabalik natin yung sanang gamitin natin yung spirit box, kaya lang maingay kasi. So balik tayo dito sa ghost tube natin. Biglang sumakit yun dito ko, pagdaan ko dyan mga idol, sumakit yung dito. Yan.
Sino yung nakasalubong ko? Biglang sumakit yung ulo ko. Kung meron man nakakulong na kaluluwa dito, ito lang yung masasabi ko sa'yo. Masarap doon pag kayo ay nakatawid na. Lakas. Bilis, oh. Sa 100 yung takbo nun. Alam ko yan kasi nagmamaneho ako eh. Yan. Sige po. Oops. Malayo pa tayo dyan, ha? Oh. Hindi yan. Ayan, oh. Racing. Dalhin mo sa akin. Dalhin mo sa akin. Alin yung dadalhin ko sa'yo? Yung mga idol, no? So siguro yung ibig sabihin niyang dalhin mo sa akin, baka ibig sabihin niya, dadalhin ko yung family niya. Yung asawa, yung anak. Yan siguro ibig sabihin niya, kasi baka nakakulong siya dyan. Okay? Kasi mamaya konti, sabihin niya bilanggo eh. Sige po, alin yung dadalhin ko sa'yo? Sige, huwag kang mahiya. Mag-usap tayo. Alin yung dadalhin ko? Yan. Alin yung dadalhin ko? Sige. Dalhin ko sa iyo yung pamilya mo. Ayan, oh. Bilanggo. Bilanggo. Oh, see? Bilanggo ba kayo rito? May bilanggo ba dito? May nakakulong ba? Lamig ng braso ko, mga idol. Lamig ng braso ko. Kung kayo ay nabilanggo dito, pwede mo bang paakyatin yung kulay green? Hawakan mo lang, kagaya kanina. Lapit ka sa akin. Nasa gilid ba kita? Nasa gilid? Sa gilid ka ba? Kung meron mang nabilanggo dito or nakakulong, ilan kayo? Ilang kayo? Sige po. Ano? Nandito ka ba sa tabi ko? Walang nakakalam. Walang nakakaalam. So ang tanong ko is, ilan kayong nakakulong? Ang sabi is, walang nakakaalam. Pero meron po bang nakakulong? Meron, di ba? Kasi sabi niya, bilanggo eh. Kung tinanong ko ilan, walang nakakaalam. Pwede mo bang sabihin yung mga pangalan ng nakakulong dito? Magkakakilala ba kayo? Sige po, bakit kayo nakakulong? Sige, mag-usap tayo. Magpipray ako mamaya, ha? Ayan o. Ayan o. Oh, biglang nawawala. Alam ko nandito lang kayo sa tabi ko. Gawin nyo ang lahat. Pumili kayo ng mga salita dyan. Dito lang sila, oh. Oh. Pante tayo, oh. Wala. Yan.
Balango. Oh, bilanggo. Ilang beses na? Dalawa na. Uy. Dalawa na. Bilanggo. Cruz Sacraset mihi lux, nung Draco set mihi dux. Bade retro satana nung Quamsuari mihi vana. Sunt malakway libas, epsevenina. Pebas. Ito. Wow. Oh. Yan. So, andyan sila nakapaligid sa atin mga idol, no? O, tingnan nyo ha. Itong ano na to, itong metal na to, nasa harap natin, may magnet ito. O, kasi, pwede kasi yung metal, di ba, ano yan? Yung pag-crash sa kanya, possible, may kasamang mga, kasi maliliit na yung magnet, natural ano yan resources natin yan So, maaaring itong metal na to is may magnet dyan. So, kaya pag ilalapit natin, tingnan nyo ha. Hindi, nawala Oh, ayan, yan, dito sa ilalim. Oh, dyan. May part na may magnet siya Hindi naman lahat ng may composition lang na may magnet yung metal. Onyo. Oh, halimbawa, ayan ayaw bumaba, di ba? Oh, ayaw niya bumaba. Yan. Hindi merong kaluluwa talaga dito sa mga metal na to Kasi sana, pag igaganan ko, hindi siya bababa. Bababa Pero dito, kung ibabangga natin, Nangyaring bumalik. mangyaring bumalik, sabi niya. Mahina ako. Mahina ako. Yan mga idol, no? So, ibig sabihin siguro niyang mahina ako, wala siyang energy na naa-absorb ng mataas para magparamdam siya. Kaya napapansin mo, biglang umaakyat, tas biglang nawawala, ganyan. Kasi nauubos ka agad yung energy niya. Usually nangyayari ito pag sa mga mga bagong kaluluwa na pinag-aaralan pa lang nila paano humigop ng energy para magamit nila para sila ay magparamdam, para makabuild sila ng electromagnetic field. Wala Wala mga idol, nagkamali ako Hindi, meron talagang kaluluwa kahit saan dito. Nababangga. Kala ko, kasi minsan may metal na may may naka na magnet. Wow! Promise, may biglang dyan. May biglang, di ko alam, nakatayo yun o nakalutang. Basta meron nakita ako dyan. Hindi ko lang klaro. Yan Yan. Mahina yung nila mga idol Mahina yung energy nila, kaya hindi sila nakapag Mahina yung energy ng spirit, kaya hindi siya basta-bastang nakakapili ng mga salita. Kaya lang, sinulit niya, 2 beses niyang sinabi yung word na bilanggo. Siguro nag-iipon pa siya ng lakas, parang makapagpili siya ng salita. Naniniwala ako mga idol. Sabi niya dahan-dahan. Naniniwala ako na ito, mga 1 or 2 spirito lang to dito. Kasi hirap silang hirap silang magbato ng salita Kung papansin niyo yung location na maraming halos hindi nag-i-stop yung salita nito Pero ito siguro mga 1 or 2 lang kaluluwa. At 2 beses niya binanggit yung salitang bilanggo. Okay, so siguro. Kasi sabi ko lang siguro. Di ba? So kung i-summarize natin yung mga word na ginamit nila, ang tanong ko siguro sa kanya is, may mga nakakulong ba? Ang sagot niya is, ano ba yun? Hindi ako sigurado, parang ganun. Di ba?
Parang ganun eh. Nakalimutan ko lang yung word, pero parang hindi ako sigurado. Tapos, nung sinabi ko kanina, mga 1 or 2 kaluluwa, ang sabi niya siguro. Yan. Pero naniniwala ako na meron talagang bilanggo kasi 2 beses niyang binalik. And hopefully, na ito ay kaluluwa nang bumangga dito. Oh, 'di ba? So, manalangin tayo mga idol, no? So, Ama naming banal at makapangyarihan sa lahat. Kayo po ang gumawa ng lahat ng bagay dito sa mundo, Lord. Lord God, merong kaluluwang na bilanggo dito, 2 beses niya inulit, Ama, na siya ay bilanggo dito sa lugar na to. Nahihirapan nga lang siyang magsalita, Lord. Nahihirapan nga lang siyang pumili ng mga salita. Ama, magpadala kayo ng hukbo ng anghel para maging gabay niya, para makita niya yung puting ilaw, para makatawid na siya, Lord God. Kayo na po ang bahala, Ama. Hinihingi ko po ito sa pamamagitan ni Jesucristo at sa banal na Espiritu Santo. Alamco. Alam ko. O siguro, yung sinasabi niyang alam ko. Kasi sabi ko, yung kaluluwa, mahina, kumukuha pa sila ng energy. Hindi ganun kalakas yung energy na kukuha nila, kaya hindi sila masyadong nakakapili ng salita. Yun siguro yung ibig sabihin niyang alam ko. Yan, alam nila yun. Sabi niya, alam ko. Sabi niya, alam ko, di ba? Ano ba yung tanong ko? Yan, lakas na naman, no? Hindi lang siya masyadong nakakapili, mga idol, no? Yan, sa kaluluwa na nakakulong dito. Wow! Mga idol, may nakikita ako sa daan, eh. Promise, may nakikita ako sa daan. Pag yung flashlight, ibababa akong ganyan. Kasi may liwanag konti, eh. May liwanag konti, eh. Alam mo yung, parang may nakaitim na nandyan sa kalsada. Kaya lang, pag iharap ko na yung flashlight, wala na. Yan. Yan, so sa kaluluwa na nandito, na nakakulong, 2 beses mong inulit-ulit, nakuha ko yung mensahe mo kahit ikaw ay hirap. Alam ko, baka mag-isa ka lang dito, or 2 kayo. Merong mga anghel na bababa ngayon para maging gabay mo papunta sa puting ilaw. At sana bitawan mo na yung lahat ng bigat na dala-dala mo. Alam ko mahirap yan, pero wala na tayong magagawa kasi ikaw ay kaluluwa na. Ang kagandahan yan, pag nakaalis ka na dito at napunta ka na sa paraiso, pwede mo nang madalaw yung mga mahal mo sa buhay. Meron naman ako nakita dito sa harap. Meron na naman ako nakita, mga idol. Kaya napalingon yung eyeball ko, eh. Di ko alam kung klaro nyo, ha, pero napatingin akong ganun, eh. Meron na naman ako nakita. Meron ako nakita. Kasi meron ako nakitang naglakad dito. May anino na pag ganun lang. Yan. So alam ko mahirap bitawan yan. Kasi maliit pa yung anak mo. Tapos naiwanan mo yung asawa mo. Alam ko nagsisimula pa lang kayo ng pamilya. Pero talagang ganun. Yung buhay, ikaw ay kaluluwa na. So, kailangan mong tanggalin yung bigat na dala-dala mo para ikaw ay makatawid. Kasi kahit anong gawin ng mga anghel, kahit nandyan na yung puting ilaw, pag andyan pa yung bigat-bigat na dala-dala mo, hindi ka pa rin makakatawid. Kaya sana tanggap mo na kung ano yung nangyari sa'yo, ha? Huwag kang mag-alala, madadalaw mo yung mag-ina mo pag ikaw ay nasa kabila na. Yan.
Yan mga idol, no? So hopefully na natulungan natin yung kaluluwa na nakakulong dito. At meron talaga ako nakikita sa daan. Napapatigil ako kasi meron ako nakikita sa daan. Ayan, no? So hopefully mga idol, no, natulungan natin makatawid yung kaluluwa. At ang advice ko sa inyo, pag kayo ay nagmamaneho at kulang kayo sa tulog, mapansin nyo parang inaantok kayo habang nagmamaneho kayo. Nangyayari sa akin yan minsan eh. So ang gagawin nyo mga idol is mag-nap lang kayo kahit 30 minutes lang para pag maneho nyo hindi na kayo aantokin, ha? Kasi 5 AM siya na nagbiyahe. Malakas yung kutob ko na siguro kulang siya ng tulog eh. 'Di ba? At hindi niya napansin itong nakabalandra na At saka uulitin ko, ha. Sana man lang pakinggan ng city government, ng gobyerno ng Tantangan, na itong harap dito, ang request nila ay sana walang nakabalandra na sasakyan dito sa loob ng lane. Hindi kasi pwedeng dito mga idol sa gilid ng lane kasi wala nang space eh. Diba? So, kaya dito sila. So, yan mga idol, sa hindi pa nakasubscribe dyan, please subscribe to my channel, Kuya Red Goes Adventures. Huwag niyong kalimutan i-share, ikalat natin mga idol, para mas marami pa tayong mapasaya ng mga Pilipino, hindi na sa Pilipinas, pati na rin sa ibang bansa. Lagi niyong tandaan, mahal na mahal ko kayong lahat. And see you in the next video. Maraming salamat po.